anong klaseng Blue Ribbon Chairman yun? Wala daw kredibilidad. 18 yun nagsasabi, isa-isa, may litrato pa. Yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Basta hindi niya gustong marinig anything that he does not want to hear, hearsay. Oo, kahit hindi na hearsay, kahit testimonial evidence na, kahit eyewitness na, hearsay, destabilization. Mukhang merong destabilization na aspect. Sa sort of stabilization, paano makaka-destabilize? Yung timing, kasi EDSA ngayon eh. Bakit kahapon lumabas? So, parang ang bubulos? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Oh, kita mo, sinong inimbestigahan? Yun bang isinumbong? Hindi, yun nagsumbong. Yung witnesses. Oh, yung NBI daw, iimbestigahan yung background ng 18. Anong background? Dating Marine. Oh, ang kilala nga ni General Esperon. Kasi wala sa kanilang istorya. Nakakabasag ng trip kumbaga na walang kasalanan si Romualdez at si Marcos Jr. Basta doon na napunta, labo-labo na yan, sama-sama na yan, bablock na nila. Pati ombudsman, ewan ko kung anong aksyon ang ginagawa ng ombudsman, ha? O, ngayon, delikado po yan, sinasabi ko sa inyo. Alam niyo kung bakit? Dahil kung tingin ng mga taong bayan ay wala na silang mapagsusumbungan, ay delikado. Kanina, bago po tayo dumating ay may special coverage dun sa discussion sa impeachment ni VP Sara Duterte at nakita na naman natin yung magkamuka na si Laila De Lima at si Jervil Luistro. Yan. Ano ba tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung dalawang yun eh. Talaga lang, sir. Di ba malabo mata mo? Opo. Pag malabo mata mo, hindi mo malaman which is which eh. Oh, who is who? Oo. Makakamalan mo. Oo. At least maganda ang tingin ko. Oo. Yun Maganda lang. naman sila eh. Opo. Tama. Tama. Maganda. Napakaganda. Ubod ng ganda. Grabe. Kaya nga maraming naloko kay Laila De Lima. Si Junel. Si Ronald Dayan. Alam mo naman ha. Naglabas pa ng picture na di ba? Naka-swimsuit, di ba? Di ba? May swimming eh. Oo, may swimming. Opo. Napakahala. Anyway, hayaan na muna natin yung pinag-uusapan nila ngayon sa House. Kasi alam naman natin, luto naman yan eh. Di ba? Sinasabi nila yung 18 Marines ay wala daw kredibilidad. 18 yun nagsasabi, isa-isa, may litrato pa. Opo. Eto si Madriaga, walang litrato, walang nagko-corroborate sa kanyang testimonya, mag-isa siya, credible. Ganyan ang standard ng hustisya rito sa Pilipinas. Destabilization daw. Pangungunahan ka pa ng Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi ba dapat ang Blue Ribbon Committee ay dapat, di ba, pinangako ni Panfilo Lacson na we will go where the evidence leads us. Ano nangyari? Walay. Basta hindi niya gustong marinig anything that he does not want to hear, hearsay. Ayun. Oo, kahit hindi na hearsay, kahit testimonial evidence na, kahit eyewitness na, hearsay, destabilization. At pag tinanong mo yung witness, siya sasagot. Anong klaseng Blue Ribbon Chairman yon? Ngunit, hindi naman po malilin lang ang taong bayan. Kitang-kita na natin yan. Kita mo, may nagsumbong na may corruption. Sinong inimbestigahan? Yun bang isinumbong? Hindi, yung nagsumbong. Yung witnesses. Yung NBI daw, iimbestigahan yung background ng 18. Anong background? Dating Marine. Ang kilala nga ni General Esperon. May dating Marines, 16, 2 isundalo. Ngayon itinatanggi. Hindi, sundalo. Tama naman yung sinabi, hindi Marines. Kasi ang Marines ay hindi naman sundalo. Army. Iba yun eh. Iba ang yun. soldier ay yung infantry yan. Sailor ay Navy. Airman, piloto. Ang Marines, ibang branch yan. Ibang branch. Pero usually ang Marines, kaya nga Marine, nakasakayan sa barko. Yan ang unang bagsak, yan ang unang bumababa, Marines. Kung hindi ako nagkakamali, kasama sa Navy ang Marines since time immemorial. Daw. Daw, sabi ni Victor. Hindi siya Army. So, pag Army, sundalo, infantryman yan. Airman, piloto,
ano yan, Air Force, Navy, Marines at Sailor. Oh, Yan. ex-Navy nga pala siya, no? Oo nga, yan. Tama, di ba? Ex-Navy, Marines. So, notwithstanding na may mga batas, may witness protection, Opo. yan ha. Yung si Bernardo, na siya lang ang nagsasabi, wala siyang resibo, kumbaga. Wala siyang litrato, wala siyang dokumento, nothing. Credible yon, pinakulong nila si Bong Revilla. Oh, grabe, Etong no? 18, may litrato, nakitang-kita nyo, may tail number pa. Opo. Yung chopper. Same chopper na ginagamit-gamit ni Ping Lacson. Oh. Pero yun hindi credible kasi wala sa kanilang istorya. Ayun. Nakakabasag ng trip kumbaga na walang kasalanan si Romualdez at si Marcos Jr. Basta doon na napunta, labo-labo na yan, sama-sama na yan, bablock na nila. Pati Ayun na. ombudsman, ewan ko kung anong aksyon ang ginagawa ng ombudsman, ha? Ngayon, delikado po yan, sinasabi ko sa inyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kung tingin ng mga taong bayan ay wala na silang mapagsusumbungan, ay delikado yan. Ay yung kasing Blue Ribbon, yung Inquiries in Aid of Legislation, Opo. bagamat hindi naman piskal yan, hindi naman huwes yan, diyan nakikita kung saan may mali at paano itatama by means of enacting new legislation or amending existing legislation. Yung ombudsman pwedeng magsumbong dyan kahit sino. Anonymous nga eh. Okay. Kaya nga nagtataka ako, checkin pa daw yung credibility. Actionan mo na, imbestigahan mo na, doon mo na i-check yung credibility. Hindi yung check mo muna yung credibility bago mo Tanggapin. i-launch yung investigation. Kahit ba, sira ulo yan eh, kung ano eh, kung tama ang sinasabi eh. Halimbawa, may baliw. Opo. Ang sinasabi, ang H2O ay tubig. Hindi mo paniniwalaan dahil baliw. Tingnan mo Hindi. muna kung tama yung sinasabi. Tama yung sinabi. Genius. Halimbawa, si Pangulong Marcos, sinasabi niya, ang CO2 ay carbon dioxide. Ang H2O ay carbon dioxide. Hindi. Kahit presidente yan, tingnan Mali. mo kung tama yung Ayun. sinasabi. Ganun yun. Ang tawag doon sa argumentation ay genetic fallacy. Genetic Tinitnan fallacy. mo kung sinong pinanggagalingan, hindi mo tinitignan yung impormasyon kung tama o mali. Ayun. Ngayon, dahil below sea level ang kredibilidad ng ating Pangulo, pag sinabi ng Pangulo, ngayong araw na ito ay Lunes, baka hindi mo pa paliwalaan, tingnan mo muna yung kalendaryo mo. Kasi, Check mo muna. Oo, kasi wala nang naniniwala sa Ayun. kanya. Sabihin niya, ngayon ay Lunes, bukas ay Martes. Ay, taka muna. Baka nagsisinungaling to. Sinungaling to eh. Tama naman. Ayan. Di ba? Tama nga, tama. Kahit sinungaling siya, tingnan mo yung impormasyon kung tama o hindi. Kasi sabi nga nila, even a broken clock is right twice a day. Di ba? Kahit yung sirang relo. Ay, tama. 2 beses Dalawang isang beses, araw, tama yun. Halimbawa, tumigil yun ng 10:15. Di 10:15 in the morning, tama yun. Opo. 10:15 in the evening, tama yun. Tama Pero yun. sira yun. Sira. Yun ang sinasabi ko. In fact, under the Ombudsman Act, even anonymous complaints, kahit hindi pangalanan, noong nagsusumbong ang sarili niya, Opo. pwede pong mag-embestiga ang ombudsman. Ganong kalawak ang mga kapangyarihan ng ombudsman.